Na-miss mo paglaki ng mga anak mo. Tapos pag-uwi mo sa Pinas, boom! Wala kang ipon. Masakit yun, no? Pero ito ang totoo. Maraming OFW ang nadadali hindi dahil tamad sila, kundi dahil sa 5 money mistakes na to na pag-uusapan natin ngayon. At stay ka hanggang dulo ha, kasi yung last mistake, yun yung madalas hindi inaamin ng mga OFWs pero pinakadelikado. Kwento ko sa'yo si Kuya June. Si Kuya June, 16 years ng OFW sa Middle East. Sweldo, mas malaki pa sa sahod ng manager sa Pilipinas. Sa pictures, lagi siyang naka-shades, naka-long sleeves, may pa-coffee shop pa, may pa-buffet pa. Pero isang gabi, nag-chat siya sa akin. Kuya Ben, uuwi na ako next year, pero nahihiya ako. Wala akong naipon. Puro padala, puro utang, puro kurot-kurot lang sa ATM. Hindi ko nga alam kung saan napunta lahat. At kung OFW ka ngayon, baka may part sa'yo na feeling mo, parang ako yun ah. Gusto kong sabihin sa'yo ito kaibigan, hindi ka nag-iisa. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil wala kang alam pagdating sa pera. Alam ko na hindi madali ang buhay abroad. Mahigpit ang boss, high ang expectations, iba ang kultura, malayo sa pamilya. Tapos pag sweldo pa, may magme-message. Paload naman kuya. Ate, pautang muna. Nay, enrollment na. Kuya, pa-down payment sana kami ng motor. At oo, gets ko rin yung skepticism. Kuya Ben, gobyerno nga di namin gaano na pagkakatiwalaan. Paano pa yung mga investment na yan? Tapos sasabayan pa ng iba. Maliit lang naman ang kita ko, saka na yung ipon-ipon na yan. Hindi kita pipilitin mag-invest agad. Hindi ito, bukas, MP2 ka na dapat video. Ang una nating aayusin, mga maling money habits muna. Kasi kahit anong investment, wala ring kwenta kung may tagas naman ang bulsa mo. Ready? Simulan natin sa mistake number 1. Mistake number 1, walang emergency fund. Ito yung classic na bahala na si Batman strategy. Maraming OFW umaasa sa susunod na sweldo. Parang ganito, okay lang yan, may sahod naman next month. Pero kapag may nangyaring masama, nagkasakit ka, na-terminate ka, na-aksidente ka, o biglang may emergency sa Pilipinas, isang pangyayari lang, ubos lahat. Isang message lang na, Kuya, na-ospital si tatay. Nay, kailangan daw ng down payment sa ospital. Common comment ang naririnig ko. Kuya Ben, maliit lang ang kita ko. Paano pa ako makakapag-ipon? Ito ang sagot ko dyan. Hindi mahalaga kung magkano ang sweldo mo. Ang mahalaga, may protection ka. Practical na rule? Ang goal mo, at least 3 to 6 months na basic gastos mo nakahiwalay sa isang emergency fund. Halimbawa, ang gastos mo monthly is 20,000 pesos. Ang target emergency fund mo, minimum should be 60,000 to 120,000 pesos. At hindi kailangan bukas na bukas meron ka na nun. Hindi ito isang bagsakan, biglang 100k. Pwede yan paunti-unti. 1,000 dito, 2,000 pesos sa susunod na buwan, 500 kung yun lang ang kaya ngayon. Kahit dahan-dahan, basta tuloy-tuloy. Mas okay na may konting ipon na pangsalo kaysa umaasa sa utang muna every time na may emergency. Kasi tandaan mo, ang utang hindi emergency fund. Ang utang, future problema. Mistake number 2, lahat padala. Wala para sa sarili. Real talk tayo ha, ang dami kong nakikitang OFW na sobrang bait. Mabait sa pamilya, mabait sa kaibigan, minsan sobra pa nga. Lahat na lang binibigay sa pamilya. Tuition ng pamangkin, utang ng pinsan, pabahay ng kapatid, pagkain sa kapitbahay pag may handaan. Pero ang tanong, pag naubos ka, sino ang sasalo sa'yo? Sino magbabayad ng check-up mo kapag nagkasakit ka? Sino ang mag-aalaga sa'yo pag di ka na makapag-abroad? Oo, mahal natin ang pamilya natin, natural yan. Pero hindi healthy yung ikaw ang ginagawang walking ATM na parang ang trabaho mo na lang ay mag-remit na mag-remit. Kaya kailangan may rule ka sa sarili mo. Pay yourself first. Example, kung kumikita ka ng 30,000 pesos per month, pwedeng ganito ang hati. 50% para sa pamilya at obligations. 30% sa basic gastos mo sa abroad. 20% para sa future mo, which is for ipon plus investment. Ngayon, hindi ko sinasabi na eksaktong ganito dapat. Pwede mong ayusin depende sa sitwasyon mo. Pero ang point, lagi may percent na nakalaan para sa'yo. Kaibigan, yung 20% na yan, huwag na huwag mong gagalawin para sa iba. Hindi pagiging madamot yan. Protection yan para sa future mo. Para hindi ka maging pabigat pag tumanda ka. Para pag umuwi ka, hindi ka nakaasa sa anak mo o kapatid mo. Mistake number 3, lifestyle upgrades abroad.
Alam mo ba 'to? Yung tipong dati, okey ka na sa simpleng sapatos. Pero nung napunta ka sa abroad, deserve ko naman 'to, eh. Dati, okey ka sa simpleng cellphone. Ngayon, dapat latest na. Dati Jollibee lang okey na. Ngayon, every weekend, buffet. Uulitin ko hindi masama mag-reward sa sarili. You deserve rest, you deserve a treat. Lalo na kung grabe ang bagon mo. Pero nagiging problema 'to 'pag every week may bagong bili. Kada sweldo, ubos dahil sa gala, kain at sa mga gadgets. Isipin mo 'to, kung gumagastos ka ng extra 5,000 pesos per month sa luho, sa isang taon, that's 60,000 pesos. Sa 10 years, 600,000 pesos. Ngayon, imagine kung kalahati nun nilagay mo sa ipon o investment. 300,000 pesos na yon, kaibigan. Hindi ko sinasabing huwag ka magsaya. Sinasabi ko lang, unahin mo muna ang future mo bago ka mag-deserve ko to moments. Kasi baka sa huli, ang maririnig mo sa sarili mo, deserve ko naman pala makaipon. Bakit puro luho ang inuna ko? Time out muna tayo. Kung natatamahan ka sa mga usapan natin, ibig sabihin hindi sarado ang puso mo. Ibig sabihin may chance ka pang magbago ngayon pa lang. Kung may natututunan ka so far, i-like mo muna tong video na to para maabot din natin yung ibang OFW na feeling nila too late na para mag-ayos ng pera nila. Okay, balik tayo kasi yung susunod na mistake, eto na yung tahimik lang pero unti-unting kumakain sa future mo. Mistake number 4, walang clear plan hanggang kailan mag-abroad. Eto na yung bahala na kung hanggang kailan mindset. Maraming OFW ang ganito. Basta hanggat may kontrata, go lang. Hanggat may tumatanggap sa akin, trabaho lang. Resulta, 20 years abroad pero walang malinaw na sagot sa kailan ka uuwi at magkano ang target mong ipon pag uwi. Hindi pwedeng puro tignan na lang natin. Depende sa sitwasyon. Kaibigan, hindi pwedeng bahala na. Dapat may number at may date. Halimbawa, target mo 10 years abroad, 2 million pesos na ipon. Fully paid na maliit na bahay sa probinsya. At kahit maliit ang negosyo na pwede mong uwian. Pag may target ka, mas madali mag-decide kung pwede ka nang bumili ng bagong phone ngayon o dapat na lang idagdag sa ipon. Pag may plano ka, bawat taon, alam mo kung nasang level ka na. Nasa 30% ka na ba ng goal mo? 50%? May binabayaran ka na bang bahay? Kung wala kang plano, ang ending, magugulat ka na lang. Teka, 15 years na pala ako dito, pero wala pa rin akong ipon. Mistake number 5. Next year na lang mindset. Ito ang pinakadelikado. Ito na mga kabayan. Ito na yung pinaka-common, pinaka-dangerous at madalas na hindi inaamin. Mistake number 5, yung next year na lang mindset. Pag malaki na sweldo ko, saka na. Pag okay ng pamilya sa Pilipinas, saka na. Ang problema, yung saka na yan, nagiging 5 years, 10 years, minsan buong abroad life mo. Isipin mo to, OFWA. Nagtatabi ng 3,000 pesos per month at ini-invest sa MP2 starting this year for 10 years. OFWB, nag-antay ng 5 years bago nagsimula. Tapos, in the next 5 years, nagtatabi na ng 6,000 pesos per month at ini-invest sa MP2. Pareho silang nag-invest ng 360,000 pesos in total. Pero dahil mas maaga nagsimula si OFWA, mas mahaba yung time ng pera niya para mag-compound. Kaya sa dulo, mas malaki pa rin ang naipon ni OFWA. Kahit mas maliit ang hulog niya kada buwan. Bakit? Dahil sa time. Dahil mas maaga niyang sinimulan. Kaya kung iniisip mo ngayon, Kuya Ben, maliit pa ang kita ko eh. Sagutin mo ang sarili mo. Kung hindi ka magsisimula ngayon, kailan? Hindi mo kailangan ng perfect amount. Kailangan mo lang mag-start. Kahit 500, 1,000 pesos, 2,000 pesos a month. Basta nagsisimula. So anong pwede mong gawin? Bigyan kita ng simple na 30-day OFW money reset. Step 1, for the next 30 days, isulat lahat ng gastos mo. Oo, lahat. Kape, load, Grab, Shopee, padala, pagkain, lahat. Step number 2, gumawa ng hati. Mag-decide ka ngayon pa lang ng percentage para sa pamilya, basic gastos mo, at ipon para sa future mo. Step number 3, magsimula sa isang account. Pwedeng simpleng savings muna o kung ready ka na, pwede ka na later pumasok sa mga legit na investments gaya ng MP2 o iba pa. Yan na yung pag-uusapan natin sa mga susunod na videos. So recap tayo, 5 money mistakes ng OFW na kailangan mong iwasan. Walang emergency fund, lahat padala, wala para sa sarili. Lifestyle upgrade ng sobra-sobra, walang plano kung hanggang kailan sa abroad.
Next year na lang mindset. Hindi mo kasalanan kung dito ka nagsimula. Pero responsibilidad mo kung saan ka magtatapos. Ako nga pala si Kuya Ben ng Pwesto Success PH. Paalala lang, mas okay ng konting luho ngayon basta sakto ang plano sa future kaysa todo saya ngayon tapos future mo ang iiyak. Ngayon gusto kong marinig yung sagot mo. Ikaw, anong money mistake ang pinaka tinatamaan ka ngayon? I-comment mo naman sa baba para alam ko kung alin ang uunahin nating solusyonan sa susunod na video. At kung gusto mong seryosohin ang retirement mo bilang OFW, sunod mong panoorin yung video na to.